Good evening. Ayan. Sige po, muna tayo sa aklat ng Luke. Okay na ba? Luke chapter 23. Yung aking pagbasa ay sa English. Sabi dito sa Luke 23, verses 32. Sa verses 32, ang sabi dito, say amen pag nandiyan na po kayo. Okay. Sabi dito sa verse 32, and there were also two other malefactors. Yung pala yun, no? Malefactors pala yung ano nito, pronunciation. Sabi, there were also two other malefactors led with him to be put to death. And when they were come to the place which is called Calvary, they crucified him, and the malefactors, one on the right hand and the other on the left. Then said Jesus, Father, forgive them, for they know not what they do. And they parted his raiment and cast lots. Yung kanyang damit, no? Pinaghati-hatian nila. Hindi sinira, pero ang ginawa, pinagbunutan. Okay? And the people stood beholding, and the rulers also with them derided him, saying, He saved others, let him save himself. If he be Christ, the chosen of God. And the soldiers also mocked him, coming to him and offering him vinegar, and saying, If thou be the king of the Jews, save thyself. And a superscription also was written over him in letters of Greek, Latin, and Hebrew, This is the king of the Jews. Yun nandun daw sa kanyang ulunan, no? Yung iba nakalagay INRI, di ba? Di ko alam bakit INRI, di ba? Ilocos Norte, Region 1 daw yun eh. Di ba? Di ko alam, no? Pero ang sabi, ang nakalagay doon ay written in Greek. Ang sabi ay, this Greek, Latin, and Hebrew, this is the king of the Jews. And one of the malefactors which were hanged railed on him, saying, If thou be Christ, save thyself and us. But the other, ito na yung lesson natin. I-take note nyo mula dito, sabi dito sa verse 30, verse 40, But the other answering rebuked him, saying, Dost thou not fear God, seeing thou art in the same condemnation? Wala ka bang takot sa Diyos? Na tayo, pare-paras lang tayong pinaparusahan, naghihirap. Sabi niya, and we indeed justly, pero tayo, for we receive the due reward of our deeds. Ito, tama to, tapat itong parusa sa ating, kriminal tayo eh. But this man hath done nothing amiss. Innocent siya. And he said unto Jesus, pagkatapos niyang kausapin yung magnanakaw, tinignan niya yung Panginoong Kristo doon sa gitna, tinitigan niya, marahil yung mukha ng Panginoon, ang sabi niya, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. And Jesus said unto him, Verily I say unto thee, today shalt thou be with me in paradise. Let's bow our heads and pray. Lord, thanks sa gabing ito. We pray for understanding, we pray for grace, and we pray for mercy. Bless your people, encourage our hearts and our souls, and samahan niyo mga kapatid kahit wala po dito. May we learn tonight and be able na may apply ito sa aming mga hearts and our lives araw-araw. And save some. In Christ we pray. Amen. Ang title ng aking message ay, alam niyo na yun, The 7 Last Sayings, no? Pero yung second saying ito, ha? Pero yung text niya ito, Today shalt thou be with me in paradise. Ito na yung ating second saying. Pwede natin itong tawaging, yung usual na tawag nila dito ay the word of promise. Okay? Ito raw yung salita ng pangako. Kasi pangako yun eh. Sabi niya, ngayon din, ay kakasamahin kita sa paraiso. Pero pwede ito ay sinabi ng Panginoon directed doon sa magnanakaw na nagsisisi. Okay? Pero ako, pwede ko rin itong tawaging request granted. Di ba? Kasi sabi ng lalaki, Panginoon, alalahanin mo ako pag nandun ka na sa kaharian mo. Sabi ng Panginoon, request granted. Ngayon din, sabi niya. Yun ang request niya, di ba? Alalahanin sa kaharian, pero ngayon, sabi ng Panginoon, Today shall thou be with me in paradise. Dito may kita natin na yung mga salitang ito ay directed hindi doon sa dalawang magnanakaw, doon lang sa isa. Sinong isa? Yung isa na nagsisisi, yung isa na nagpakababa, ibinaba niya yung sarili niya, Lord, alalahanin mo sana ako. Yung isa na tumawag sa Panginoon, yung isa na na-born again, yung isa na nanampalataya. Diba? Yung isa na itinapon yung sarili niya doon sa awa ng Panginoon. Hindi niya alam kung makakatanggap siya ng awa. Pero yung, bagaman hindi siya sure kung makakatanggap siya ng awa, pero ginawa niya pa rin yun.
itinapon niya pa rin yung sarili niya. Lord, kahabagan mo ako. Ganun pa rin yung ganawa niya. Hanggang sa huling hininga niya, no? Kasi kumbaga, ito yung time na mamamatay na yung lalaki. And then later on, yung lalaki ay namatay. Pero alam natin kung saan siya pupunta. Bakit? Ang pangako ng Panginoong Kristo ay ngayon din ay kakasamahin kita sa paraiso. Kumbaga, nakakatawa nga dito kasi yung magnanakaw na ito, sa buong buhay niya, kumbaga ano to tinanggap niya lang kung ano yung tinanim niya, di ba? Kriminal siya eh. So tama lang, parusahan ka. Parusahan siya. Kasi nga, mahabang panahon, yun ang ginagawa niya. Nilabag niya yung batas ng Roma, naging qualified siya. Nilitis siya at pinarusahan siya. At ngayon, in-execute sila. Ganyan na nangyari dun sa lalaking yan. Dalawang bagay yung titignan natin tonight. The lawbreakers and the law fulfiller. Okay? The lawbreakers, yung mga lumabag dun sa batas ng Roma. Yung isa naman, the law fulfiller. Sabihin yung isa na tumupad ng batas. At yun ay walang iba kundi ang Panginoong Kristo. Yung mga lawbreakers, ito yung mga magnanakaw, no? Ito yung mga offenders. Sila yung mga sumuway doon sa batas. Di nila sinunod. Gumawa sila ng mga krimen. Ito yung mga tao na nilitis at napatunayang guilty. Kaya sila sinintensyahan ng gobyerno ng Roma. Ang ginawa, pinatay sila. Pero baka may tanong natin, Pastor, ano bang krimen na ginawa nila? Kasi kung nilitis sila, hinatulan sila, in the first place, ano ba yung kanilang crimes? May mga binasa tayo doon sa Maya 27, ang sabi doon kanina, and the thieves, sabing ganon. Yung iba natin nakikita, malefactors, ang ibig sabihin nun, criminal eh. Okay? Pero may mga passages, katulad sa Maya 27:44, ang sabi, the thieves, or plural eh. Yung dalawa daw ay thieves, magnanakaw. Pag isa lang, thief, di ba? Thief yung nasligtas, isa lang eh. Pero silang dalawa, originally, yung kanilang buhay, sila ay magnanakaw. Alam niyo ba yung pagnanakaw? Theft is the unlawful taking of another's property with intent to deprive the owner of it permanently. Ito rin yung gawain na kung saan kukunin mo yung gamit ng iba. Kahit ano, na pag-aari ng iba. Pag kinuha mo yon, tapos hindi na nila mapapakinabangan, ninakaw mo na daw yon. Ay, kukunin ko yun, tatago ko yun, magiging akin na yun, sabing ganon. May mga pagkakataon, sabi, na minsan may mga magnanakaw, kinukuha nila yon, pero may kasamang force. May mga akyat bahay, di ba, minsan, ang intention lang nila kumuha. Kasi tinatiming nila na walang tao, di ba? Minsan may mga magnanakaw na nagnanakaw sila, kahit nandun yung tao, okay lang. Kasi kapag nagising sila, may plano din sila. Anong plano nila? Papatayin ko na yan kapag nagising sila. Ganun yung ginagawa nila. Pero dito may kita natin, ang sabi, Pastor, mga thieves daw yan ah. Yan lang ba yung crime nila na kapag nagnakaw ka? Hindi pa natin masabi kung sila ba ay nagnanakaw na hindi gumagamit ng dahas. Okay? Mamaya makikita natin, mas malilinawan tayo. Pero isipin natin, dahil lang ba nagnakaw sila, nahatulan na sila ng kamatayan ng Roman government? Ang tindi naman. Hindi lang po. May mga passages tayong makikita doon sa Mark chapter 15 verse 6 hanggang 7. Now at the feast, he released unto them one prisoner whosoever they desired. Alam nyo ba, ang Panginoong Kristo supposed to be, hindi siya yung papako, di ba? May pinalitan siya. Yung ipapako talaga dito, ang sabi, and there was one named Barabbas, which lay bound with them that had made insurrection with him, who had committed murder in the insurrection. Sabi niya ganon. Yung mga lalaki daw na ito, kasama daw to ni Barabbas. Si Barabbas ay isang leader ng insurrection. Teka lang, ano yung insurrection? Ito daw yung violent, organized uprising by a group of people attempting to overthrow or defeat their government. Alam niyo kung ano yung ginawa ni Barabbas? Yung insurrection, ito ay rebellion. Nagtawag siya ng kasama, binigyan niya ng mga armas, lalaban tayo. Kaya lang ang nangyari, natalo sila. Natira ngayon si Barabbas, tapos yung mga kasama niyang mga lalaki na itinuturing ding thief. Alam niyo kung bakit thief? Minsan yung mga sila siguro yung nag-a-ambush din. Tapos yung mga tao, hino-hold up nila, kaya magnanakaw din pala sila. Magnanakaw na sila, tapos sila pala ay nag-commit ng insurrection kasama ni Barabbas. Most likely sa time natin, para silang NPA.
Yung mga grupo ng tao na lalaban sa government, mag-aarmas sila para i-overthrow yung government. Ganon ang idea. Yung mga lalaking ito, kasi baka isipin natin, ay, magnanakaw lang, pinarusahan sila. Yung pala, hindi pala ganon. Hindi lang pagnanakaw yung kaso nila na may kasamang dahas doon sa mga hinold up nila. Pero, may mas malalim, insurrection pala yung kanilang kasalanan. Kaya lang kung isipin nyo, teka lang, pastor, di ba yung mga kriminal, maraming paraan para parusahan ng kriminal, di ba? Pwedeng ikulong, di ba? Sa hahatulan, 10 taong pagkakakulong, 20 years, 15, pwedeng ipakulong. Noong unang panahon, ginagawa naman yan eh. Pero may mga pagkakataon din, kung titignan natin yung setting ng Rome, alam niyo po ba, may iba silang paraan ng paghatol, ng ibang kaparusahan. Alam niyo ba yung beheading? Beheading, ano yun? Pinupugutan nila ng ulo. Pag may mga kriminal at in a certain crime ginawa nila, beheading yung parusa nila. Pero itong time na ito, meron daw crime itong mga lalaking ito na ang ginawa sa kanila ay crucifixion. Bakit crucifixion? Kasi alam niyo ba ang crucifixion ng Roman government, ito raw ay isang agonizing execution. Alam niyo kung kanino to ginagawa? Sabi, dun sa nabasa ko, this is reserved for the lowest social classes. Hindi to pang mga middle people. Ang mga hinahatulan nila ng ganito, mga slaves, basta hindi Romans, mga non-citizen ng Rome, tsaka mga alipin, or mga revolutionaries, yung mga rebelde, automatic. Pag nahuli ka, ang execution mo, hindi beheading. Agonizing execution. Anong agonizing? Torture. Pahihirapan ka. Ano yun? Crucifixion ang gagawin sa'yo. At ang mga hinahatulan daw nila nito, yung treason. Alam yung treason? Yung pagka-traitor sa bansa. Pag nireject mo na yung Roman government, tapos umanib ka sa kalaban, pag nakita ka daw nila, nahuli ka nila, nabawi ka nila, nakabalik ka sa bansa nila, i-execute ka nila ng crucifixion. Sedition, alam niyo yung sedition? Nagpaplano ka pa lang. Nagpaplano ka pala ng rebellion, pag nahuli ka, i-execute ka na nila ng crucifixion. Yung armed rebellion, katulad ng sinabi ko kanina, itong lalaking ito, insurrection, most likely, kasi may nakumit din silang murder in the insurrection. Ibig sabihin, nakapatay din sila, siguro, ng mga polis o ng mga sundalo ng Roman government. Kaya yung pahatol sa kanila, crucifixion. Piracy, alam niyo piracy? Sea robbery, pagnanakaw sa dagat, brigandage or highway robbery. Most likely itong mga lalaking ito, baka nagawa rin nila yan, highway robbery. Nag-aabang-abang sila ng mga lugar na kung saan parang masukal na lugar, tapos aambushin nila yung mga tao, kukunin yung gamit, papatayin nila yung mga merchants. Ganun siguro ginagawa nila. Kasi tinawag din silang mga thieves, di ba? Mga magnanakaw din. Kaya dito may kita natin, yung mga lalaking ito, kung pagdating sa krimen na ginawa nila, hindi ordinaryo yung krimen na ginawa nila. Bakit? Yung krimen na ginawa nila, this is something na punishable by crucifixion. Ganun katindi yung ginawa nila. Tsaka at the same time, makikita mo rin, kung pinarusahan sila, so makikita natin, hindi rin sila mga kilalang tao. Non-Roman citizen. Hindi sila Romano. Kasi sino lang ang hinahatulan nito? Mga slaves, mga revolutionaries, saka mga non-citizen ng Rome. Kumbaga sa time natin, ito yung mga klase ng tao naman na sabi mong halang ang bituka. Di ba? Kumbaga, wala nang konsensya itong mga to. Imagine, di ba, nakita mo yung isang magdadakaw, kung ikaw ang Kristo, sige, bumaba ka dyan, iligtas mo rin kami. Sabi niya ganun eh. Tapos yung pinalabas nila, kasi nung time na yon, nung pista nila ng Passover, magpapalaya daw sila ng isa. Pinili nila si Barabbas. Iyon yung leader ng kriminal eh. Pinili nila yun over sa Panginoong Kristo. Si Lord ang pumalit. Siya ang pinako. Siya ang namatay. Pero isipin natin, imagine itong mga klase ng lalaking ito. Ito yung mga malulupit. Ito yung mga tao, kumbaga, wala nang konsensya. Wala nang safeguard to. Di ba? Alam niyo na safeguard, yung may konsensya. Di ba? Wag. Sabi. Kasi may bakterya pala, di ba? Dito, wala na to. Di na sila nakakaisip na, ay, masama ito. Wala na silang ganon. Pag ikaw sagabal sa plano nila, automatic, papatayin ka na nila.
Pero grabe, no? Yung mga lalaking ito, sa kanilang kasamaan, di na sila nakontento na ganyan yung ginawa nila. Kahit doon nasa krusa sila, tinutuyapan nila ang Panginoon, kabilaan sila. Kung ikaw ang Kristo, iligtas mo kami. Sa Matthew 27:44, the thieves also, which were crucified with him, cast the same in his teeth. Sa Matthew 27:44, dalawa daw yung nanlalait. Yung nasa kanan niya at saka nasa kaliwa niya, pares daw silang nilalait ang Panginoon. Sige nga, kung ikaw ang Kristo, iligtas mo kami. Yun ang sabi niya eh. Sa Mark 15:32, let Christ the King of Israel descend now from the cross that we may see and believe, and they that were crucified with him reviled him. O, nakita niyo yun? Yung mga kasama niya raw na nakapako, they reviled him. They contradict. Nagasalita sila ng mga salita na against doon sa person. Kaya lang, habang ginagawa nila yan, nakakatuwa. Kasi, pagkatapos sabihin ng Panginoon yung una niyang saying, ano yung una niyang saying? Ano yung saying? Review. First saying, Father, forgive them, for they know not what they do. Okay, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Nung narinig yun ng lalaki, hindi ko alam, around 10 o'clock, 9 a.m., basta, nung nakapako sila, siguro around 8 o'clock, kung ganun yung oras, no, nilalait nila ang Panginoon, then all of the sudden, sabi ng Panginoon, Father, forgive them, for they know not what they do. Nakatingin siguro siyang ganyan. Tapos yung lalaki nakatitig na ganun sa kanya. Ba't nagpipray pa siya? Magkakalapit lang yan, hindi yan malalayo, na parang dito, tapos andun na sa kabilang mangga doon. Hindi ganun, Magkakatabi lang ito, ilan na metro lang. Baka dito lang yan, baka mga 3 meters lang o 4 meters o 5 meters lang yung agwat. Ama, patawarin mo sila sapagkat narinig nila, Ama, patawarin mo sila sapagkat di nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Kahit ganito kahina yung boses ko, maririnig mo kahit nandiyan ka lang eh. Marahil yung pagkatapos most likely, pagkatapos sabihin niyo ng Panginoong Kristo, yung lalaking ito, something has changed sa puso niya. Nagbago yung isip niya, nagbago yung convictions niya, nagbago yung attitude niya, nagbago yung pagkatao niya. Narinig niya yung Word of God. Alam niyo ba, sabi sa Bible, yung salita doon ng Panginoong Kristo, they are life. Minsan gusto natin maborn again yung tao, yung mahal natin sa buhay, gusto natin maborn again. Alam niyo yung susi para maborn again sila? Kailangan marinig nila yung Word of God. Kasi yung Word of God, buhay daw yun, sabi ni Lord Jesus. My words that I say unto you, they are life-giving. Kaya yung mga tao, kaya tayo minsan, bakit gusto natin silang invite para pumunta rito? Kasi we know na yung salita ng Diyos ay buhay. Buhay yan. Kapag nandito sila, nagkaroon sila ng pagkakataon, marinig yung Word of God, kayang buhay ng Panginoon yung puso nila, yung spirito nila, i-born again sila. Kaya hanggat maaari, as much as we can, we try na mag-invite ng mga tao. We give them opportunity na marinig yung Word of God. And by God's grace, buksan yung kanilang mga isip at puso. Ang nangyari dito, na narinig lalaki yung salita ng Panginoon, nagbago yung kanyang buhay. Dito makikita natin, yung kanina na kinukutsa niyan, dalawa sila. Sabi, the thieves also. Diba? Sabing ganon. Kinukutsa din daw niya ang Panginoong Kristo. Pero pagdating mo ng Luke 23 verse 39, tignan niyo po doon. And one of the malefactors which were hanged on him, saying, If thou be the Christ, save thyself. And then may nagbago dun sa isa. But the other answering rebuked him, saying, Does not thou fear God, seeing thou art in the same condemnation? Sabi niya. Wala ka bang takot sa Diyos? Sabi niya gano'n. Aba, kanina, pares lang nilang nilalait ang Panginoong Kristo. Ngayon, all of the sudden, hoy, wala ka bang takot sa Diyos? Ano nangyari dun sa lalaki? Nabago siya, na-born again siya, nagkaroon na siya ng takot sa Diyos. Kasi kung sinagot siya ng lalaki, bakit? Wala nga. Ba't ikaw, meron? Ano nga sagot niya? Tingin mo, ano nga sagot niya? Kasagot siya, meron na. Kailan pa? Karina lang. Ngayon lang. Ewan ko, anong nangyari? Pero something happened sa akin. Kanina, nilalait natin sila, pero nung narinig ko yung prayer niya, yung puso ko lumambot. Ayoko na yung ginagawa natin. Ayoko nang laitin siya. Alam mo, ang gusto ko, bakit? Ipagtatanggol ko siya sa'yo. Nagbago siya.
May mga nagsasabi dito, wala daw siyang mabuting ginawa. Meron. The very least na kaya niyang gawin, ipagtanggol ng Panginoon, may good works na siya. Pero dito nakakatawa, yung mga pagbabago niya, nagkaroon siya ng takot sa Diyos. Tapos sabi niya sa Luke 23:41, sabi dun sa lalaki, wala ka bang takot sa Diyos? Tayo, sabi niya, we indeed justly, for we receive the due reward of our deeds. Alam mo ba? Tayo, tama lang ito eh. Pero siya, wala. Inosente siya. Wala siyang ginawang masama. Wala siyang krimen na ginawa. Wait lang, paano niya nasabi? Paano niya nasabing walang ginawa? Di ba narinig niya yung mga lalaki, yung mga soldiers, yung mga ordinary people, yung mga religious leaders, sabi nila, if thou be the Christ, save thyself. At bumaba ka na dyan. Tapos nakita niya yung nakasulat, this is the King of the Jews. Yung lahat ng yun, nag-connect lahat sa isip niya. Iniisip ko nga eh, kung isipin natin, kung yung lalaking ito ay Jew, yung normal sa mga Jew yung aware sa prophecies, di ba? Yung mga Old Testament, kasi bata pa sa kanila, tinuturuan na. So kung isipin natin, kung ganun yung case ng lalaking ito, bata pa to, may alam na rin ito kahit pa paano about the Christ, yung pagdating ng tagapagligtas. Kaya lang, nung nandun na siya sa cross, yung huling hininga, yung huling panahon niya na, huling oras niya ng buhay niya, doon lang naglit lahat, doon lang nagliwanag lahat, doon niya lang na-realize lahat, kasi na-born again na siya. Na yung pinangako pala ng Messiah sa Old Testament, ito na pala. Siya pala yung Christ, siya pala yung Messiah. Nga nagbago yung pagtingin niya sa Panginoon. Nagkaroon siya ng mataas na pagtingin sa Panginoong Kristo. Naniniwala siyang inosente ang Panginoon. Naniniwala siya na tama lang yung tinanggap niya kasi makasalanan siya. Inaamin niyang masama na siya eh. Tama lang kung ano yung dinanas natin kasi kriminal naman tayo, masama tayo eh. Ina-admit niya, may takot siya sa Diyos, inaamin niya na yung mga kasamaan niya, kasalanan niya, alam niya na inosente ang Panginoong Kristo, nananampalataya siya sa Panginoong Kristo, nagpakababa na siya sa Panginoong Kristo, sabi niya, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. Naniniwala siya na mayroon pa siyang pag-asa kahit sa huling pagkakataon. Ito na lang yung mga gawa niya eh. Lord, pwede po ba alalahanin niyo ako kapag pumunta na kayo dun sa inyong kaharian? Alam niya, mayroon siyang kaluluwa eh. Ngayon na lang siya naghanda. Maigi lang dito sa lalaking ito, may panahon pa siya. Maraming tao na mamatay, hindi na nakakapaghanda. No. Wala na, hindi na nila iniisip ang Panginoon, hindi sila humahanap sa Panginoon. Namatay na sila bigla, wala na silang pagkakataon na magsisi. Pero itong lalaking ito, sa huling pagkakataon ng buhay niya, na born again pa siya, nanampalataya pa siya sa Panginoong Kristo. Nagkaroon pa siya ng lugar doon sa piling ng Diyos. Nagkaroon siya ng pag-asa. Do you have this hope? May ganito ba kayong pag-asa na kapag ako namatay sa kaharian ako ng Diyos pupunta eh. Not because I'm a good person, but simply because my Savior said so. Kasi sabi niya, ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay may buhay na walang hanggan. Diba? Yung mga mananampalataya, we have a sure hope. Diba? Kung nanampalataya kayo sa Panginoong Kristo, katulad ng lalaking ito, ang langit ay naghihintay sa inyo. Diba? Yung mga tao, pag tinanong mo, kapag saan sila pupunta kapag namatay sila, lagi nilang sagot sa langit daw. Pero pag you press further, tinanong mo sila, bakit? Anong dahilan? Bakit tingin mo pupunta ka doon? Hindi naman daw nila alam. Siguro, kasi mabait naman ako, ha? Nakita niyo yun, yung ano, hindi sila tutugma dito eh. Kung sino man yung papangakuan ng Panginoong Kristo ng walang hanggang buhay, dapat same yung character nito eh. Pwede na ba nating i-test sila? Kilala mo bang Panginoong Kristo? Ay, hindi ko alam. Ano na yun? Negative na agad yun. X na. O di, most likely, di ka pupunta. Kasi yung lalaki, kilala niya eh. Sabi niya, Panginoon. Alam niya na may kaharian ng Panginoong Jesus eh. Oo. Sabi niya, Lord, alam niya na may authority ang Panginoong Kristo. Siya ay Panginoon na may-ari ng lahat. Alam niya na mayroon siyang kaharian. Alam din niya na ang Panginoon ay puno ng awa. Kaya nga tinapon niya yung sarili niya rin eh. Lord, bahala. Kumbaga parang bahala na. Maawag man siya sa akin, yun ang the best. Kung hindi man, wala na akong magagawa. Pero Lord, alalahanin mo ako ah. Wala na siyang malapitan eh.
Lord, pwede po ba alalahanin niyo ako? Ginawa niya yung dapat niyang gawin. Lumapit siya sa Panginoong Kristo, nagmakaawa siya. At nakakatawa lang dito kasi sa ginawa niya yan, nakita natin na ito yung lalaki na nagpapakita ng nakatanggap ng kapatawaran galing sa Panginoon Di ba? Nalala niyo yung prayer ng Panginoon? Panginoon, sabi niya, Ama, patawarin niyo sila, di po nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Di ba yung lalaki ganun din? Ikaw ang Kristo, ligtas mo kami. Ignorant siya, di ba? Kaya lang, answered prayer agad Bakit? Born again siya. At nung na-born again siya, may mga realization siya about sa kanyang sarili and about sa Panginoong Kristo. Meron na siyang pananampalataya. Si Lord Jesus ay personal Lord niya. Alam niya that He is God. He is the Messiah. He is the King. He has a kingdom. Alam niya. Kaya nakakatawa dito, wish granted ang ginawa ng Panginoong Kristo dito. Ang ganda ng pangako ng Panginoon Verily I say unto thee, today shalt thou be with me in paradise. What a sweet music. Diba? Imagine kung ikaw mamamatay ka na lang, ano yung gusto mong marinig? Narinig niya yung pinakamagandang bagay na pwedeng marinig ng taong mamamatay na. Di ba? Panginoon, mamamatay na ako. Sana dinggin mo ako, magkaroon ako ng lugar sa langit. Ano yung i-expect mong marinig? Siguro iniisip niya, kasi naniniwala kung Diyos siya, naniniwala sila sa resurrection Iniisip niya matagal pa, future. Nagulat siya, sabi ng Panginoon, today. Ngayon agad? Kung tayo mawawala na, ngayong araw, napakaganda ng message na to. Bakit? Today, pupunta pala ako sa iyo, Panginoon. Anytime na mawawala yung mananampalataya, kung ano man yung araw na yun, today, that day, you will be with Christ in paradise. Tayo mga kapatid, yung paradise, yan po ay tinatawag na garden. Today, you will be with me in the garden. Sabi niya ganun. Kasi yung heaven, mayroon dong garden area. Most likely, yun yung Garden of Eden. Kasi yung Garden of Eden dito na itinanim, planted. Sabi, doon sa east daw, nagtanim daw ang Panginoon ng garden. Planted a garden. Nung nagkaroon ng flood, nawala na yung garden. Binalik yun sa langit. Yung mga namamatay, doon pupunta sa garden. Then later on, yung garden na yung bababa. Pag namatay kayo ngayon, o kaya bukas, makalawa, saan kayo pupunta? Sa garden, sa paraiso. Tapos sa pinaka-end time na, pag natapos na yung millennium ng Panginoon, doon na lang tayo bababa. Diba? Kaya kung pipili ako, parang ayokong pumasok na millennium Yung 1,000 year reign ng Panginoon, hindi ko gusto na maging part nun. Mas gusto ko yung rapture. Tsaka mas gusto ko kung maaga ka mamamatay. Bakit? Kasi doon ka lang sa sa intermediate heaven Kasi kapag sa millennium, nabuhay ka doon, bubuhay kayo ng 1,000 year reign, yung mga tao doon, may mga unbeliever pa rin doon Tapos magkakaroon ulit ng rebellion Lalabanan nila ulit ang Panginoon So, magkakagulo na naman. Kaya iigipan na lang ako. Rapture lang yung kung magpipiliin ka, kung may pagkakataon tayo pumili. Though si Lord naman na nakakaalam. Ako mas gusto ko yung ganun whether rapture or kung maaga mawawala. Kasi nandun ka na, secure ka na doon Bababa ka na lang sa pinaka-final na. O di okay. Pero nonetheless, yung paradise na sinabi ng Panginoon, today thou shalt be with me in paradise, simply garden. Pupunta tayo roon. Dito nakakatawa kasi there are several things na pwede natin matutunan dito. Na yung kaluluwa pala ng tao, mabubuhay ng matagal. Di ba? Tingnan mo, sabi niya, Lord, alalahanin mo ako sa kaharian mo. Naniniwala siya, nabubuhay din siya Di nga lang siya sure kung saan pupunta. Kaya lang, binigyan siya ni Lord ng assurance, ng direction. Sabi ng Panginoong Jesus, today, you will be with me in heaven or in paradise. Wow! Diba? Napakaganda ng pangako Tsaka maganda rito, nung sa pangako ng Panginoon, makikita mo na hindi lang mag-e-exist pala yung soul, eternity. Yung sa promise ng Panginoon, makikita mo, lalo ulit nakakamangha kasi yung makikita mo dito, yung mga mananampalataya, pag namamatay, today, immediately, pag namatay kayo, diretso kayo doon mga kapatid.
Hindi yung, ay hindi, ililibing ka muna, tapos yung kaluluwa mo, hindi muna mag-i-exist. Walang ganon. Kung tayo mananampalataya, the moment we die, we will go doon agad. Bibigyan tayo ng Panginoon ng bagong katawan, may sarili na tayong damit doon, yung white garment, then mag-i-stay ka na lang doon. Diba? Hintayin mo na lang kung sino mauna sa atin. Kung mauna kayo, di hintayin nyo kami doon. Kung mauna ako, di hintayin ko na lang kayo. Mag-hintayan na lang tayo. Palakpakan ko na lang kayo pag nauna ako doon. Oy, dito ka na, sis. Tagal nyo ah. Hindi, marami namang kasama doon eh. Uy, dito ka na pala. Kala mo nainip ako? Di ako nainip. Dami ritong friends. Ano sila? David. Sila Paul. Tatay Litong. Tatay Quirino. Tatay Quirino. Okay, mag-alala. May nag-aantay na sa atin doon. Mga kapatid. Naisip ko tuloy si Tatay Litong. Baka sabihin nun, nakabay, mayag ka, pastor. Anak mabalin. Wala eh, sabi ko ganun. Di ba, nandun siya Tatay Quirino. May ano na sila. Okay. May kasama sila. Yun ang, saka si nanay naniniwala ko doon si Nanay Gloria eh. Okay. Kasi, hindi ko sinasabi sa lahat yun katulad ng lagi kong sinasabi. Pili ko lang yun, yung malapit sa akin. Yung iba, hindi ko kilala eh. Sila, nakita ko yung buhay nila, yung mga sinasabi nila eh. Si Tatay Chongardo. Andun yan sila. Nagpo-profess siya nun. Kilala niya daw ang Panginoon na. Ready na daw siya nun eh. Ang hirap magpastor na. Kina-counsel mo yung mga may edad, nire-ready mo nang mawala. Diba? Si nanay din, yung binibisita nyo. Si Sir Marisa. Si nanay, ano yun? Tuwa siya kanina, nakita si ma'am eh. Diba? Lola ni Rena, dalangin din natin. Diba? Pag-pray niyo yung mga yun. That's the least na kaya natin gawin. Ready natin sila na sa eternity. Diba? Kung may mga may edad kayong loved ones, i-ready nyo sila. Okay? Kaya dito may kita mo rin yung difference eh. Doon sa cross, magkaiba eh. Yung isa sa paradise. Yung isa kaya saan kaya? Sabi niya, so sige ngayon, you will be with me in paradise. Yung isa kaya, sa papahamak yun. Dito mo makikita na yung pupuntahan mo, nakadepende kung ano yung tingin mo sa Panginoong Kristo. Paano mo ba siya trinato? Nanampalataya ka ba sa Kanya? Sinunod mo ba siya? Nakilala mo ba siya? Nagpakababa ka ba? Natanggap mo ba yung forgiveness niya? Yung lalaking isa, hindi, nagrebel hanggang huli. Hindi lang sa gobyerno nagrebel din sa Diyos. Di ba? Disobedient siya dun sa kanyang buhay. Napakahirap kung ganun. And the last part is the law fulfiller. Makikita natin dito yung nag-fulfill ng batas. Walang iba kundi ang Panginoong Kristo. Paano finulfill niya yung batas? Paano nangyari na finulfill niya o tinupad niya? Yung mga prophecy, tinupad niya. He was numbered with the transgressors. Diba? Naibilang, sabi ng Isaiah 53, ibinilang daw siya kasama ng mga kriminal, ng mga makasalanan. Namanhik daw siya on behalf ng mga makasalanan. He made an intercession. Sabi nga dun sa nabasa ko, Jesus Christ is the fulfiller of the law and prophets. Sa Matthew 5:17, sabi mismo ng Panginoong Kristo, think not that I come to destroy the law. Huwag mo isipin daw na nandito ako para sirain yung batas or the prophets. I am not come to destroy, but to fulfill. Alam niyo ibig sabihin ng to fulfill? Ang ibig sabihin ng to fulfill is to complete the design. To fill up what was predicted. Ayun. Para to pa rin kung ano ang inuhula. Yun ang ibig sabihin niya na dumating ang Panginoon. Yung dalawa, lawbreaker yun. Ang maganda lang dun sa isa, bago siya lagutan ng huli niyang hininga, naligtas siya, na born again pa siya. Naging obedient pa siya dun sa last
minute ng buhay niya. Pero ang Panginoong Kristo nakakatawa, He is the law fulfiller. Finulfill niya yung mga prophecies about the Messiah. Mayroon kaming inaaral dun sa narinig mo kagabi, yung typology. Yung typology, yung lesson namin kagabi, ito yung study na kung saan sa Old Testament daw, naka-enfold, nakasingit, nakalagay na daw doon yung mga prophecy about the Messiah. Mga types ang tawag doon. Sa New Testament, nakalagay daw doon yung antitypes or yung fulfillment. Okay? Sa Old Testament, nakalagay yung mga hula. Sa New Testament, nakalagay naman yung katuparan. Ganun daw ang ginawa ng Panginoon. Marami daw tinupad ang Panginoong Kristo nung siya ay nandito. Tinupad niya yung the nations will be blessed through Abraham's lineage. Diba? Sa mamamagitan ng lahi ni Abraham, ng kanyang iaanak, ay mabibless daw yung sangkatauhan. At yun ay nangyari sa mamamagitan lamang ng Panginoong Kristo sa Acts 3:25 hanggang 26. Marami to yung blessing through Jacob's offspring, through Isaac's ancestor. Yung scepter, alam niyo ba yung scepter? Yung wand ng pagiging hari, naka-prophecy doon sa Genesis 49:10 na yung scepter daw will not depart from Judah. Nasa Judah daw. So yung hari lalabas sa lahi ni Judah. Totoo naman. Bakit? Sabi doon sa Luke 3:33, ito yung genealogy na si Lord Jesus, pag chinek mo yung lahi niya, galing siya kay Judah. Natupad yun. Galing siya kay Abraham, katulad ng hula, kay Isaac, galing siya kay Jacob, galing siya kay Judah, galing siya kay David. Siya ipinanganak ng birhen sa Isaiah 7:14. Therefore, the Lord Himself will give you a sign. A virgin shall conceive and give birth to a son and will call his name Emmanuel. Sabi niyang ganon. Natupad. Di ba? Nakalagay doon sa 135, the angel answered, the Holy Spirit will come upon you and overshadow you. Sabi ganon. And yung nandiyan sa sinapupunan mo, shall be called the Son of God. Or in short, Emmanuel. Yung Messiah, lalabas sa Egypt. Matthew 2:14 hanggang 15. The Christ will be born in Bethlehem. Nakalagay sa Micah 5:2. Natupad, ipinanganak ang Panginoon sa Bethlehem. Di ba, pumunta sila doon ni Mary and Joseph. At doon, lumabas ang Messiah. Yung ministry ng Panginoon ay sisirain yung devil's work. Nakalagay sa Genesis 3:15. Na ano daw gagawin ng Messiah? Di ba? Dudurugin daw yung serpent's head. Nangyari nga yun. Sa 1 John 3:8. Mabubuhay daw ang Panginoon sinless and a blemish-free life yung kanyang ministry. Kasi siya daw yung Lamb of God. Sa Hebrews 9:14, the blood of Christ through the eternal Spirit offered Himself unblemished to God without spot. Diba? Sabi doon that so that we may serve the living God. The Messiah will be humbled in order to serve mankind. Natupad din yan sa yung Psalm 8:5 hanggang 6. And then marami pang prophecies. Maraming prophecies yung tinupad ng Panginoon. Nag-pick lang ako dito. Okay, hindi tayo matatapos. Pati yung pagsaksak sa tagiliran niya, prophecy yun. Yung wala raw, usually daw, yung mga soldiers, nang babasag daw yan sila ng tuhod Pero si Lord Jesus, so nakita nila na patay na, hindi na nila ginawa. So natupad din na naman yung hula na wala raw nabasag na buto sa kanya. Okay? Maraming prophecy about sa Panginoong Kristo. Pero let me end. Yung word dito na the law fulfiller, minsan, yung word doon na fulfill, hindi lang siya ang idea na para to pa rin yung mga prediction, pero pwede rin daw ito na magturo, okay? To teach doctrine. Yung word na fulfill, minsan, may mga context na katulad nung kay Paul, Colossians 1:25, whereof I am a minister according to the dispensation of God which is given to me for you to fulfill or to teach the word of God. Yan. Yung word na fulfill, minsan, pwedeng gamitin siya ng ibig sabihin, to pa rin yung mga hula, or pwede rin to teach doctrine. Pero pwede rin i-apply yung kay Lord Jesus. Bakit? Kasi nung nandito siya, ano ba ginawa niya? Diba, hindi lang na niya tinupad yung mga hula, nagturo din naman talaga siya. Okay? Ibig sabihin, nagturo siya ng salita ng Panginoon, nagturo siya ng ebanghelyo. Pero let me end dito mga kapatid.
Dito makikita natin yung pangako ng Panginoong Kristo doon sa magnanakaw na nagsisisi. Alam niyo yung tagpong ito, pwede natin siyang tignan na this is a source of hope sa atin. Na kahit ano pa lang sama ng tao, kahit hanggat buhay pa siya, may pag-asa pa talaga. Kaya sana ganun yung attitude natin, yung tao habang buhay pa, may pag-asa yon. Yung mga mahal natin sa buhay, hindi pa natin sila naririnig mag-profess, hindi pa tayo sure kung kilala nila ang Diyos, o most likely hindi pa. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Kasi yung thief on the cross, this is a source of hope para sa bawat isa sa atin. Lalo pa ito, yung context, kumbaga malapit nang mamatay Mamamatay pa lang ito, may pag-asa pa. Kaya habang may hininga, may pag-asa. Baga dito, pag inisip natin, sabi mo kanina, wasted life na nga ito Kumbaga, imagine mo, nabuhay siya ng pagkatagal-tagal sa mundong ito, tapos yung buhay niya, walang kwenta, puro krimen ang ginawa. Tapos sa huling buhay niya, nanampalataya pa siya. Hindi ko alam, baka nakita sila doon ng pinatay niya. Uy, ba't ka nandito? Sabi nung lalaki sa gitna, today you will be with me in paradise. Ay ganon, praise God. Talagang ganon. Talagang sasabihin na lang niya, for by grace you have been saved. Kasi by grace Imagine yung lalaking ito, kahit pala yung buhay mo, kahit pala yung buhay ng tao, walang kakwenta-kwenta nung nabubuhay. Tapos nung mamamatay na lang siya, doon na lang siya nakakarinig ng Word of God, naligtas pa. Pwede pala yun, pwede. Imagine, for all his life, naging disobedient siya. At this last minute ng buhay niya, doon lang siya naging obedient. Naligtas pa. Anong point ito? Ang mahalaga, habang may buhay, may pag-asa, share natin. Kasi naligtas siya dahil sa Word of God, di ba? Na-born again siya dahil sa Word of God Dito may kita natin na yung lalaking ito, doon sa alam niya na wala na siyang pag-asa, tinignan niya ang Panginoon, baga tinawag niya ang Panginoon. Sabi na katulad to ng Isaiah 55 Seek ye the Lord while He may be found, call ye upon Him while He is near. Let the wicked forsake his way and the unrighteous man his thoughts. Ito yung pagkakataon na gusto niya ng talikuran yung mga mali niya And let him return unto the Lord. Bumalik na siya. Lord, pwede pa ba ako? Pwede niyo pa ba akong tanggapin? Hindi na siya nagtanong, Lord, kung pwede po, alalahanin niyo po sana ako sa kaharian niyo. Kung okay lang, Lord. Kung hindi man, wala naman akong magagawa. Bahala po kayo, Panginoon. Kayong nasusunod. Kayo ay Diyos. Kayo ay may-ari ng lahat. Kayo ay hari. Kung ano gagawin niyo, tatanggapin ko. Kasi kayo yung nasusunod. Ganun na yung attitude niya. Lord, bahala kayo. Pero I'm asking for your mercy. Imagine yung lalaking ito. Tinapon niya na yung sarili niya. And then sabi dun sa Isaiah 55:7, kung babalik daw yung mga tao sa Panginoon, sabi dito ng Panginoon mismo, and He will have mercy upon him, dun sa tao na naghahanap sa Kanya. Yung mga sabi, seek ye the Lord while He may be found, call ye upon Him. Hanapin daw siya, tumawag daw sa Kanya, talikuran daw yung mga mali nilang ginagawa, at ang sabi ng Panginoon, and I will have mercy upon him. Sabi niya, and I will abundantly pardon. Pag naganap sila, tumalikod sila sa kasalanan nila, tumawag sila sa akin, masagana ko silang papatawarin kung lalapit sila. Pero kung hindi, parurusahan ko sila. This is the deal. Yung tao hindi nagbibigay ng ng demand, ang Diyos ang nagbibigay ng demand. This is my deal. If you seek me with all your heart, you come in repentance, you come in believing, in faith sa akin, I will forgive you. If you believe sa aking anak, I will give you eternal life. But if not, be sure, I will punish you eternally dun sa hell. Kaya let's take this seriously, di ba? And last application, ito nakakatawa yung yung pangako ng Panginoon doon sa magnanakaw. Ito yung pagkakataon na kung saan hindi lang na-highlight dito yung pag-asa na kahit pala sa huling buhay, katulad ng magnanakaw, pwede pa pala tayong maligtas, no? Pero nakakatawa makita rito is yung
pagtataas kung sino ang Panginoong Kristo. Dito makikita mo ang Panginoong Yesus, napakataas niya eh. Bakit? Pinakita niya rito kung gaano kalalim yung pag-ibig niya. Ikaw, pag may lumapit sa iyong tao, minsan may pagkaano tayo eh. Alam niyo ba yung partial? Titignan mo yung estado ng tao, di ba? Eto, nung lumapit yung magnanakaw na nagsisisi, ang Panginoon, pinakita niya kung gaano kalalim yung kanyang pag-ibig, pinakita niya kung gaano kalawak yung kanyang awa, pinatawag niya yung lalaki nung pagkakataong ito. Lord, kung pwede po, kayo na pong bahala. Sana maalala niyo po ako sa inyong kaharian. Ngayon din, sasama kita. Di ba ang galing? One thing na ma-encourage tayo dun sa example nung thief, na maganda palang gayahin yun, no? Pero one thing din na makita natin, Lord, napakadakila nyo kasi pag lumapit sa inyo yung tao na nagsisisi, patatawarin niyo siya eh. Kaya tayo pag nag-pray, pwede tayo mag-pray eh. Pag-pray mo yung mga mahal nyo sa buhay, Lord, sana yung magulang ko magsisi, lumapit sila sa'yo. Kasi kapag lumapit sila, patatawarin mo sila, Panginoon. Sana dumating din yung pagkakataon, katulad din nito, salitain ko sa kanila yung salita nyo. Kasi katulad din ng tip, kaya nyong i-born again sila kahit hindi pa sila mag-church dito mga kapatid. Nandun lang sa bahay ninyo, share nyo, basahan nyo ng Word of God. Tay, nay, na pinag-aralan namin kanina, yung passage na to, basahan mo. And then let God yung mag-work sa kanila. Yung effort mo, malay mo, ma-realize nila, ma-appreciate nila. Itong buti pa tong anak ko eh. Saan naman nakakita yung anak ang nagtuturo sa magulang? Di ba dapat yung magulang ang nagtuturo sa anak? Pero kayo mga young people, nandito kayo eh. Then, maybe, yun yung part nyo talaga sa family nyo. Sa pamamagitan nyo, maakay nyo sila. Pwedeng yung magulang nyo nandito eh, sila yung mag-aakay doon sa anak. Pero we have different cases. Meron dito, young people, kayo yung responsible, ministry nyo, na akayin sila sa Panginoon. Kaya yung mga magulang dito, it's your privilege. Gamitin nyo yung authority nyo para akayin sila sa Panginoon. Turuan niyo yung mga anak niyo. Anak, katulad nung magnanakaw dito, lumapit ka sa kanya, hingi ka ng awa. Diba? Let's bow our heads and let us pray. Lord, thank you sa gabing ito. Thank you sa lahat ng blessings and we give honor and glory sa inyo. In Christ I pray. Amen. May paki-close. Maganda na lang tayo mga kapatid, mag-pray tayo.